So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, i-share ko sa inyo yung pros and cons na pwede natin makuha dito sa Poco X8 Pro. So tara, pag-usapan natin. Nga mga ka-J-Vlog, meron pong bagong labas na smartphone ngayon si Poco, which is itong Poco X8 Pro. So itong smartphone na to ay grabe. Kumbaga sa presyo niya, napaka-solid. Grabe specifications ito. Pero syempre, wala pong perfect na smartphone. Yung mga ibang consumers natin gusto malaman, ano ba yung mga disadvantage din itong smartphone na to? Meron nga ba siya? Marami ba? Or natatabunan ba ng advantages niya? So dito sa video natin, tatalakayin po natin lahat yang ganyang scenario dito sa Poco X8 Pro. So, unang-una, magkano nga muna ba tong smartphone na to? So, meron siyang 3 variants. Etong kinuha natin is yung pinakamura. Yung pinakamura niya is 19,000 pesos SRP for the 8GB 256, 20,000 pesos for the 8GB 512, and 22,000 pesos for the 12GB 512. Ang magandang balita dito sa atin online. So, tap mo yung video, may lalabas niyang view products, or sa buong video natin, mayroon pong link dyan dito lang sa video natin. Mura nyo lang makukuha itong Poco X8 Pro at a possible price pwede nyo siya makuha lang ng 14,000 to 15,000 pesos yung pinakamurang variant niya. Yan, ganyan ko po siya nakuha. Ang maganda kasi sa online, below SRP pa sila. Tapos pag galing pa kayo dito sa ating mismong YouTube video, meron pa kayo makukuha additional discount voucher na up to 1,000 pesos off. So, di ba, napakalaking tulong yan, of course, sa mga consumers natin. Pag bibili nyo to sa mall, siguro ang price difference sila usually nasa 4,000 pesos. Napakalaki mga idol. So, again, sa video natin na to, tatalakayin natin kung sulit nga ba talaga ito si Poco X8 Pro. Marami ba siyang advantages compare sa disadvantages, or mas marami ba siyang disadvantages compare sa kanyang advantages for its price segment. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo bumili sa ating link para makuha nyo ng sobrang mura lang to. And no worries, official stores po yung nandyan po sa ating product link. Kaya wala pong any scam dyan dahil dyan ko rin binili ang ating Poco X8 Pro. So unang pag-usapan natin mga idol, yung disadvantages itong si Poco X8 Pro. Unang-una, syempre dito, ano talaga to, parang talamak na sa kanila to, yung kanilang operating system. So when it comes sa OS kasi neto, maganda naman when it comes sa pagiging user-friendly, optimize siya. Pero the main problem is yung ads and bloatware. So yun lang talaga yung isang mariris nyo dito sa Poco X8 Pro. Kasi na-adapt nyo of course yung operating system ng Xiaomi, which is HyperOS. So na-try ko na yung HyperOS 3. Meron pa rin mga some bloatwares pa rin dito. Pero yung ads, titingnan natin to sa ating full review kung doon sa file manager, kung nagkakaroon pa ba. Pero doon sa browser, parang matik meron pa eh. Yun yung mga nakaka-disappoint lang dito sa smartphone na to, na kahit na nag-i-explore ka lang sa file manager mo or sa applications mo, may lumalabas sa ads which is sobrang nakaka-disappoint. Kasi unang-una, hindi nyo yan gusto, hindi nyo yan din-download. Yung file manager is nasa mismong smartphone na yan. It's parang primary tool na ng smartphone nyo yan na dapat talaga is walang ads yan. Kasi syempre, ang ads is parang pag nag-download kayo ng certain application na libre, merong consequence yan, may ads. Eto kasi, hindi naman yan, hindi nyo naman consequence yan, part yan ng smartphone nyo. Kaya, yun yung isang nakaka-disappoint lang dito, yung ads and bloatwares nito si Poco X8 Pro. So, hopefully, ma-fix na talaga ni Xiaomi yan soon, dahil nakaka-disappoint talaga yan sa mga consumers natin. Yun yung isang disadvantage niya. Second, is yung kanyang expandable storage. So, wala po tong expandable storage, mga idol. So, naka-fix siya for the storage na kukunin nyo. Pero magandang balita, the 256 naman na i-offer niya is the best minimum na rin na pwede natin makuha for a mid-range smartphone today. Especially pag maglalaro kayo. Pero kung meron kayong mga pandagdag na 3,000 pesos, 512 is okay na rin, and 12GB of RAM. Pero yun nga lang, syempre yung mga ibang consumers, mas in-option pa rin yung expandable storage para sa mga photos, files, or video sila para hindi na ma-compromise yung internal storage nila at mas mag-focus pa kumbaga sa mga ibang bagay kumbaga. Pero dito sa Poco X8 Pro mga idol, when it comes sa kanyang, yun nga, sa pagiging generous sa storage, doon na maganda doon sa Poco X8 Pro, hindi sila mabago, hindi sila madamot. Meron pa nga dyan 25,120 GB, diba? Sobrang nakaka-disappoint yun. Pero dito,
All goods naman yung internal storage niya, pero yun lang naman. Kasi for a mid-range device, usually, mga iba nag-offer pa rin ng internals, ng expandable storage na I don't know ba't nila tinanggal. So yun lang naman, for my opinion lang. At yun lang yung napansin kong disadvantages dito sa Poco X8 Pro. Napakadami pong advantages nito. Unang-una, display pa lang, panalo na. Mapapansin nyo maliit ang display niya, 6.59. Pero grabe, bezel nito, napakanipis mga idol. So super slim yung kanyang bezel, punch hole display, AMOLED display, 1.5K resolution pa yung display nito. Ito talaga yung isa sa magpapatibay dito sa Poco X8 Pro when it comes sa kanyang, alam mo yon, pagiging premium display. Kumbaga, pag maglalaro kayo dito, sobrang may enjoy nyo mga idol. Maglaro man kayo, manood ng movies dito sa napagandang display nito. Paniguradong may enjoy nyo yung overall viewing experience dito sa Poco X8. Next advantage nito is of course the processor. Pag X series, alam nyo naman, pag X series, more on centric yan sa gaming. So si Poco X8 Pro ay naka-powered ng MediaTek Dimensity 8500 Ultra. So it's a powerful processor, syempre for a mid-range device. And abangan nyo na lang sa ating game test. Tetest natin sa mga iba't ibang mga laro na mga heavy games din. Pero syempre specs wise, maning-mani lang yan dito sa Poco X8 Pro. Tingnan mo, napakaliit, pero the performance of the processor is outstanding for its price. Next, yung camera. Hindi lang maganda ang hindi lang maganda gaming performance ito. Camera performance panalo din. Dahil yung sensor ng camera niya is Sony IMX882. So, pag narinig nyo ng Sony sensor sa isang device, expect nyo na maganda ang camera quality niyan. So, dito sa Poco X8 Pro, meron yan mga idol. Eh, syempre, finally, the secondary camera is useful ultra-wide camera po yan. So, sa mga iba kasing smartphone, di ba sinasabi na dual camera, triple camera, pero ang papangit nung kanilang pangalawang lente or pangatlong lente, depth sensor, AI lens, blah blah blah. Pero dito mga idol, ultra-wide camera, napaka-useful sa mga content creators natin, especially pag nagte-take tayo ng mga wider shots, kumbaga. At syempre, ang maganda rin dito is in-display fingerprint scanner pa siya. And the design and ergonomics nito mga idol, sobrang lupit. Ito si Poco X8 Pro mga idol, mukha siyang iPhone 16 or 17. Doon kasi sa screen niya, para akala ko maliit siya. Pero hindi, ang ganda niya pala sa kamay. Sobrang comfortable siyang gamitin. And metal frame siya. Yes, metal frame and glass back. So, very premium yung design na itong si Poco X8 Pro. Sobrang gusto ko nga siyang i-keep para gamitin na sa daily driver dahil sa kanyang overall form factor. Box type at mukha siyang iPhone talaga. Yun yung isang napansin ko dito sa smartphone na to. Very clean yung design netong si Poco X8 Pro ngayon. Nga pala, hindi ko na-share when it comes sa camera niya, sa front facing is 20 megapixel at meron siyang dual stereo speakers for immersive sound. And when it comes sa battery, whopping 6,500 mAh battery capacity po ang i-offer ni Poco X8 Pro. Diba? Napakaliit, pero ang laki ng battery at hindi nyo mafe-feel na meron siya malaking battery capacity mga idol. Sobrang gaan din ito si Poco X8 Pro compare sa mga ibang smartphone na merong 6K plus mAh battery na medyo mabibigat. Ito, okay na okay, hindi kayo mangawit gamitin siya. And the charging rate is out of this world. 100 watt fast charging rate. Biruin mo yung 6,500 mAh neto. In less than 1 hour lang full charge na agad. Ganun ka-convenient mag-charge dito. At ang maganda pa, yung kanyang ingress protection ay pwede po tumasubmerge sa water. Within 30 minutes sa fresh water, all goods. Ito si Poco X8 Pro. Ito po yung mga legit na pwedeng masubmerge sa water. Hindi siya yung mga iba kasi marketing get-up na sabihin nila pwedeng malublog pero mababa yung IP rating. Yun yung maganda naman dito. IP68 water protection, same na same din sa mga iPhone na sobrang mahal. Gawin mo 15,000 pesos pero merong ingress protection na napakataas. Very welcome addition dito sa Poco X8 Pro. So again, hindi kayo mangamba pag nalublob sa tubig na masisira siya. Hindi po siya ganon dahil pwede siyang gamitin underwater within 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, ang mga advantages ni Poco X8 Pro sobrang dami compare sa ganyan disadvantages. So dito pa lang, masasabi na natin na sobrang sulit na itong smartphone na to dahil ang dami niyang pwedeng magawa for a price tag na very, very affordable lang. So, flagship, sabihin na natin isa siyang sabihin na natin isa siyang flagship killer dahil meron siyang mga flagship specification for a mid-range device.
Again, kung interested kayo dito, napakagandang i-recommend nito si Poco X8 Pro. Click nyo na yung video dito, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Poco X8 Pro. At syempre, pag galing kayo din sa ating link, meron pa kayo special discount voucher na makukuha dito sa ating